So ang paghiwa mga farmers ay pataas siya. Yan, tulad nito, oh. Pataas. And then hanggang lang sa ano, mag-iwan tayo ng mga 25%. Yan. Yan, hindi natin ano, huwag nating isagad o putulin lahat. Yan. So yun mga ka-farmers, nandito tayo ngayon sa ating farm, particularly dito sa ating tanim na papaya. So gaya ng sinabi natin sa inyo mga ka-farmers, doon sa post natin na picture dyan sa ating Facebook page, sa pinost ko na papaya na minarkot. So ang gagawin natin ngayon mga ka-farmers ay gagawa tayo ng demo kung paano gawin ang air layering ng papaya o pagmamarkot ng papaya. And then meron na din ako na prepare dito mga farmers na soil media natin na nilagay ko sa plastic, at ito ang ating gagamitin sa pagmarkot dito mga farmers. So ang purpose nga pala mga farmers ng pagmarkot dito sa ating papaya, hindi ako sure kung markot talaga ang term dito o air layering. Yan. So sa pamamagitan nito mga farmers ay magiging mabilis ang pagbunga ng papaya natin, at mababa pa lang ay mamumunga na. So marami sa inyo dyan ang nakakaalam na kung paano gawin ito, sa mga eksperto dyan sa pagmamarkot. So sa mga hindi pa marunong, ito gagawa natin ng video mga ka-farmers. So ang una natin gawin mga ka-farmers, gamit itong kutsilyo ay hihiwa tayo sa stem ng ating papaya na imamarkot. Yan, bawasan na natin ang dahon. So ang paghiwa mga farmers ay pataas siya. Yan, tulad nito, oh. Pataas. And then hanggang lang sa ano, mag-iwan tayo ng mga 25%. Yan. Yan, hindi natin ano, huwag nating isagad o putulin lahat. Yan. Mga 75% lang ang hiniwa natin. Yan, para makagawa tayo ng ano, ng sugat. And then ang next na gagawin natin mga ka-farmers, meron ako ditong plastic, yan, oh. Yan. Meron akong plastic dito, at ito ang ipasok natin dito sa sugat ng ating papaya. Yan. Tulad yan. So sa pamamagitan nito mga ka-farmers, may iwasan ang pagdikit ng upper na porsyon at saka dito sa ibaba, para no, dahil kapag dumikit yan ay hindi uugat ang ating minarkot na papaya. Yan. And then after this ay tatalian na natin mga ka-farmers. So meron ako ditong cable tie mga ka-farmers, so yan, oh. Ang gagawin ko dito, dahil hindi ito kakasya, ang gagawin ko ay pagdugtungin natin. Yan. Dugtungin natin. Yan, o, dalawang cable tie lang. Yan. Tulad yan. Ayun, isa pa. Yan. Tulad yan. And then, ang susunod nating gawin mga ka-farmers ay butasan natin dito. Yan. Butasan natin ng kutsilyo. You know, nahiwa na. And then, after this, ito ay ilagay natin dito. So, itong bunga, itanggalin na lang natin. Yan. Sahog natin ito sa manok. Dikit na natin dito mga ka-farmers, oh, tulad nito. Yan. Dikit lang natin dito. At talian natin. Kung wala kayong cable tie, pwede naman kayong gumamit ng straw mga farmers. Pero itong cable tie ay mas mabilis gawin. Yan, after 1 month mga farmers ay pwede na nating tingnan natin kung mayroon ng ugat. Kung mayroon ng ugat na tumubo dito, ay ibig sabihin
pwede na nating putulin at itanim. So, pwede natin itong direktang itanim o di kaya ilipat muna natin sa malaking polybag o di kaya masitira. And then kapag stable na siya ay pwede na nating itanim sa ating farm.